Mga mi, kung nagtatanong sa akin kung ano pinasusulat ko, yellow sheet lang siya mga mi, nabibili siya ganito. Iba't ibang size nga pala mga mi, ganyan siya. Tapos, wait ha, bubuksan ko siya mga mi. Alam niyo yung pambalot to ng ensaymada? Di ba parang siya, ayan o, plastic cellophane lang siya, ganyan lang siya mga mi. Tapos, ang gagawin ko dyan, ikakat ko siya. Wait ha. Ikakat ko yan siya ng, depende sa size na gusto niyo. Pero kadalasan ganitong size yan siya or, basta mga nasa 4 inches yan siya, 4 to 5 inches siya. And then, pag gagawa na kayo ng DIY na, actually, madalas na makikita niyo na ginagawa na, what? Actually, makikita niyo na, kadalasan, ito talaga yung ginagamit pag nagdo-drawing or sa mga cake art or pansulat, maganda siya compare sa piping bag. So, ayan, naglalagay lang ako ng maliit na tape dito sa pinakadulong part. Yan. Tapos, i-roll nyo lang yan siya. Maganda pag sa ganito mi kasi mas maganda pa ang sulat. Mas kala mo ba parang ballpen yung pinasusulat ninyo kapag ganito. Pero syempre, kahit na maganda ang piping bag ninyo, nakadepende pa din talaga sa pagsulat ninyo or pag-stroke nyo kung gaano siya kaganda. Pero mas maganda. Mas maganda nga pala mga mi yung ganyan na mas payat siya, mas pino. Mas kala mo mas parang ballpen siya. Yan. So makikita nyo yan. Nagdikit na siya sa dulo. Pwede niyo doblehin ng tape nyo dito sa loob na part, pero so far okay na kahit ganyan lang, di ba? Tapos makikita nyo sobrang pino ng kanyang nguso. Kapag gugupitin nyo nga pala, lalagyan nyo siya ng icing. Wait, papakita ko sa inyo. Magmi-mix ako ng icing. Hold on. Hold the horses. So ito na mga miyong nag-mix na ako, kaya gagawa ako ng bento cake na may drawing. Tapos ito nga pala mga miyong ginagawa ko, nag-ready na yan ako kasi minsan sa isang cake nyo, ang dami nyo magagastos na ganito, di ba? Pero mas malaking tipid pala talaga nito. Napakamura lang nito mga miyong, napakamura lang nito. Sa isang, kung ganitong size, apat sa isang page, I think nasa 100 pieces to. So matagal-tagal ko din yan siya maubos mga miyong. Okay, so ito na ang dami. Kasi nasasabi mga miyong, ito na kung paano ko ginagawa sa mga nagtatanong na hindi pa din nila nakikita, hindi pa din nila alam. Pero kung alam niyo na mga miyong, okay fine, huwag na tayo magbida-bida, vlog ko to, hehe. Joke lang mga miyong, bakal magalit kayo sa akin, ha. Ayan, tuloy na galat-galat ang Messi, ang dugyot tignan. So gumagamit lang ako ng chopstick mga miyong. Tapos ipapasok ko siya ng ganyan. Unti-unti lang, huwag magmadali. Para hindi siya messy kasi nakakainis mag-work pag dumikit yung icing sa kamay. Di ba napaka-messy niya mga mi. Okay, so yan. Tansyahin niyo lang kung gaano kadaming ilalagay ninyo. Ingat na ingat ako na madikit siya kasi ayaw ko ng messy mga mi. Konti pa, dagdag pa natin. Wait ha, ito. I think pwede natin siya mapag-asya. Yan. Basta ganyan lang, para iwasan natin yung messy yung ating gawa. Pag gumagawa tayo, kaya nakaka-distract yung messy ang ating kamay, messy yung gamit natin. Alam mo yun, pag dumikit siya sa kamay, nakakailang talaga. Hindi ko naman pwede mag-gloves kasi mas maganda yung maramdaman ng hand mo pag gumagawa ka ng ganito. And then, after that, gumagamit nga pala ako mga mina ganito. Okay? So, ingatan lang natin siya na wait lang ha. Kasi nga ayaw ko na mag-messy. Oops, nasobrahan yata. Wait lang. Yan ang tinatabi ko. Sumobra siya. Wait ha. Wait lang mga mina. So, eto, dahil may pag-maarte tayo. Yan. Push lang natin slowly. Napasobra yung lagay ko. Pero carry lang yan. Then, ipo-fold lang natin siya. Basta make sure lang na i-fold lang. Para hindi siya ganun sumirit. Okay? Then, after that, lalagyan natin siya ng take and tada, ready na tayo. So, napaka-sharp niya mga mi, diba? Ito nga pala, napina ng butas siya. So, pag i-knife nyo, diba napakaganda nyo? So, pwedeng nyo isusulat ng fine line, lalo pag nagdo-drawing kayo, diba? Kaya lang, pag isusulat nyo, I don't know kung over yung ganito kanipis. Kasi, masyado siya manipis, kumukulot siya. Pero, over na din naman mga mi. Wait lang, ha? Kala nyo ballpen, diba? Kaya maganda siya tignan sa cake. Pero pag nagsusulat kasi sa cake, nakasupport pa din yung hand ko talaga. Paano ba? Pag sulat nga pala simple lang yung sulat ko, kaya hindi naman total maganda ang sulat ko. Basta sa cake kahit paano maayos-ayos kaya na yun. Ito nga pala yun. Okay, gawa na tayo ng bento.